Miss Catherine Bernardo, abay finally nakapili na no, ng kanyang makakasama. Kaibigan nito nagbigay ng. At ngayong araw, muli na naman po napag-usapan si Miss Catherine Bernardo matapos po siyang maspatan sa isang party ngayong araw, July 3, 2025 dito po sa Catherine Bernardo's Bayas Gideon's Hermosa Event Styling, kung saan ay pinost po nitong si Gideon Hermosa yung mga photos po nila at binigyan niya ng parang appreciation si Miss Catherine for being with them, no, dito po sa party na ito dun sa 15th anniversary of his company na The House of Hermosa, known for designing and staging events for people around the world. Gideon appears in the event industry as well as celebrity friends like Rupa Gutierrez, Chris Bernal, Christian Lotis, and Aramina. So dahil po dito, napag-usapan tuloy ng ilang mga bashers nitong si Miss Catherine na tila sinasabing kung dito daw ay nabibigyan niya ng panahon, how much more na kung siya po ay bibigyan ng award at parang dito ay parang kinukumpirma talaga nila na isa sa mga main reason kung bakit hindi siya dumadalo sa mga award-giving bodies kung saan naroroon si Mr. Alden Richards dahil iniiwasan niya nga daw talaga ito. So yun yung usap-usapan ngayon sa Reddit at saka sa X ng ilang mga nagtatampo at ilan sa mga bashers na matatawag nitong si Miss Catherine Bernardo matapos ngang isnabi nito ang isa sa mga award-giving bodies na nagbigay or kinilala sila bilang mga magagaling na actors and actresses kanilang pagganap sa Hello Love Goodbye and Hello Love Again. So dahil dito, chinek po natin kung totoo ba talaga may hidwaan sila. Doon po sa Instagram netong si Miss Catherine ay still nakafollow pa rin siya kay Alden Richards. Dito naman po sa Instagram ni Alden, nakafollow pa rin naman siya kay Catherine Bernardo. Wala pa namang unfollowan na magaganap. Kaya hindi ko rin po talaga magets kung bakit pinipilit po ng ilang mga showbiz personalities and showbiz insiders na meron silang hidwaan. Kasi isa sa mga pinaka basihan sa dito po sa showbiz na kapag sila ay hindi na talaga okay yung kanilang relationship o ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, doon po nakikita yun yung senyales diba, na talagang meron ng hidwaan. Pero this time, kakaiba to. Kasi matapos kang mapag-usapan, no, hanggang sa ngayon ay talagang pinag-uusapan pa rin ang relationship nitong si Catherine Bernardo at nitong si Mayor Mark Alcala ng Lucena. Meron pong isang kaibigan nitong si Miss Catherine, no, nagbigay po ng kanyang senyales patungkol sa tunay na estado ng relationship ni Mayor Mark Alcala and Miss Catherine Bernardo. Matagal na po talaga na parang sinusubaybayan ng lahat ng mga netizen na maglabas ng resibo patungkol sa issue or patungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Pero eto na, naka-follow ang kaibigan ni Catherine Bernardo na isang videographer sa umano'y kadate niya na si Mark Alcala. Ito ang napansin ng mga netizen. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natitigil ang mga chismis regarding kay Kat at sa alkalde. So chinek po natin, ito pong friend niya na ang pangalan ay si Berwin Corosa, ay karamihan sa mga pina-follow niya puro mga celebrity. So lahat po ng mga celebrity na makikita nating may check dyan, puro yan, mga artista yan dito sa ABS saka sa GMA, kasama yung mga sikat na artista. Pero nung chinek po natin kung naka-follow siya kay Mayor Mark Alcala, nag-iisa sa mga politicians, no, na kanyang pina-follow, nandun po yung pangalan ni Mayor Mark, no. So ibig sabihin, confirm na talagang pina-follow niya nga. Minsan na rin tinanong si Mark about his rumored relationship with Catherine at lagi niyang dinidedma ang tanong. Ayon sa source, they were already in the dating stage no March pa raw this year. O, diba? Iba-iba talaga yung mga info Sabi po nitong si OG Diaz na nagde-date na daw sila last year pa 2024 ng December. Ngayon naman lumalabas na March pa lang sila nagsimulang mag-date. Nito lang daw nakaraang June ay naispatan umanong dalawang personalidad na nakita umano sa Bonifacio Global City sa BGC. Ang siste, hinahanapan ng netizen ng resibo ang source kung totoo ngang nakita niya ang dalawa. May nag-comment ang madlang people, feeling ko pa nga endgame yung dalawa kasi magkamukha na daw sila. So may alam talaga ang friend ni Kat sa mayor boyfriend niya. Ayaw magsalita, dinaan sa pag-follow. Say naman ng isang netizen, at the end of the day, siya rin ang magdidesisyon sa lalaking mamahalin niya. Which is true, diba? Kung sino man po yung mapili ni Miss Catherine Bernardo, ang wish
wish lang naman talaga ng lahat ng mga followers at lahat ng mga nagmamahal kay Catherine, matagpuan niya talaga yung totoong lalaking magmamahal sa kanya kasi nasa marrying age na rin kasi si Miss Kat diba? Kung tutuusin, halos yung mga kaidaray niya at mga kabatch niya po sa Going Bulilit ay nagsipag-asawa na. Pero itong si Miss Catherine mukhang mukhang hindi pa, wala pa siyang balak, para marami pa siyang gustong ma-achieve sa buhay. So anyways, eto na, basa naman tayo ng mga comments ninyo sa comment section dahil marami talagang mga nag-react. Eto na, basa naman tayo ng mga comments ninyo sa comment section dahil marami talagang mga nag-react. Dun po sa last update natin. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am si Herminia. Sabi niya, huwag silang pang-awayin. Pareho silang mabait at matulungin. Pero huwag lang silang pilitin sa isang tao na ayaw nila. Hayaan na lang natin sila kung anong gusto nila. Pero baka meron dahilan sila lang ang nakakaalam. Mas mabuti na hindi na nila pakialaman para malaman ng mga fans na wala ng cut din. Para sa akin, meron bang cut din o wala, okay pa rin. Wala naman tayo dyan. At suportahan na lang natin kung sino ang gusto nila natin. Pero sana wala na lang awayan. Tama naman, diba? Gusto ko tong comment na to ni Ma'am si, diba? So, mas maganda na hindi man sila magkatuluyan, hindi man sila maging endgame, or wala man silang tunay na talagang relasyon. Pero hindi naman kailangan pag-awayin, diba? At bigyan sila ng issue para lang talaga mapag-usapan. At pumapangit kasi yung imahe nila na kahit wala naman talaga silang dapat pag-awayan. Sabi ni Miss Pet Gray, mas mag-best friend po yan, kat din hindi basta-basta mawawala. Sabi ni Miss Rason, if this causes conflict and problem, just separate and each goes their own way. We will see who is the best. There's a lot of talk that Alden is using Alden. Kat. And sabi ni Miss Cora, dyan sa edit, hindi na nanominate si Kat. Siguro dahil attitude niya na di maka-attend sa event kung sakali siya ang mananalo. Sabi ni Piggy, ilang beses na nagpapasalamat sa isa't isa si Alden at Catherine. Kailangan pa ba paulit-ulit? Which is true, diba? Pero diba na the last time na nabigyan ng award si Miss Kat sa kanyang pagganap sa A Very Good Girl, umaten siya kasama si Alden. Last year yun Sabi ni Nico, kung may hidwaan sigurado kami, wala kay Alden ang dahilan. Never po nanakit si Alden ng babae. Dapat kasi umaten siya sa awarding. Hindi si Alden ang problema. Ilang beses nang wala si Catherine sa awarding, di nga nanligaw si Alden Sabi ni Rodeline, di porkit sikat ka na at marami kang endorsement, iisnabin mo na yung mga awards night. Di naman yata tama yun. Kaya nga, bibinigyan ka ng award dahil sa galing mo sa pag-ari, tapos isnabin mo lang. Kung iniiwasan niya si Alden, edi wag niyang kausapin o yakapin sa awards night. Yan, ito naman yung kanyang opinion. And sabi ni Panatag, sure, kung sa actingan lang, Alden versus Arjo, super layo si Alden. Baby pa ang datingan. Sabi ni Evelyn, Kat, ikaw lang yata ang umaayaw ng award. Nakakapanghinayang naman. Ang daming gustong magkaroon ng award, pero ikaw sayang naman. Actually, ang dami po talaga. Ang dami po mga artista na talagang nag-aasam na makatanggap ng award. Sabi ni Flowerson, dapat nagpasalamat kay Catherine sa awarding si Alden. Hindi marunong magpasalamat si Alden kay Kat na sila ang nagkasama sa movie. Bakit ang mga Aldab galit kay Kat? Hindi pa nakamove on na may asawa na si Min Mendoza. Sana tapusin na nila tungkol sa Aldab. Mag-move on na sila. Alam na nila ni sila Arjo at Heidi ang asawa ni Min. Bakit si Alden pa rin ang idinidikit kay Min? Sana tapusin na ng Aldab. Move on na.